Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Apollo's Late at Night Show. Ito, nagbabalik na po ang Apollo Smith Production. It's been a long time na hindi ako show, almost a year, Pero ngayon, nagbabalik na naman po ako dahil po ito po ay napaka-special na gabi para sa aking mga champions na may kani-kaniyang misyon na dapat nilang i-broadcast at sasabihin sa inyo. Pero syempre, before we start, yung nakagisnan natin na may mga guest tayo na in-invite, pero isa lang pala. Okay, mga kaibigan, ipinagmamalaki ko po na isa sa Apollo Smith family, ang aking napakaganda, napakabait, na magaling at kilala na mga awit dito sa buong bansa. Hindi lang buong bansa, pero all over the world. Please welcome Miss Vencel Portugal. Thank you so much, Sir Apollo. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment you're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment, I will love you. As long as I live, from this moment on. Thank you. My God, nakakadala naman yun. My gosh. Anyway, Thank you ayun. so much po.
Ang sarap pakinggan. Alam mo naman ako very emotional na tao pag nakakarinig ako ng mga songs na it's like that. Anyway, so Wenzel, may mga bagong shows ka ba? May mga bago ka bang i-promote? So baka may gusto kong i-promote. Yes po. Bago po ako mag-promote po, gusto ko lang po munang batiin po kayong lahat. Hello po sa lahat ng mga nanonood. And sa mga hindi po nakakakilala po sa akin, I'm Wenzel Portugal from Tawag ng Tanghalan Season 4 po, semi-finalist. And ngayon po ay one of Polaris artists sa Star Magic po. Ayun. Gusto ko lang pong i-promote po yung mga social media ko po na pwede nyo pong ma-follow para updated po kayo sa mga ganap ko po. Ayun, Wenzel Portugal sa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram and all po. Basta Wenzel Portugal po. Sa ngayon po, I'm doing guesting po sa mga live events. Ayan, sa mga guestings, mga celebration nyo po. Ayan, kung gusto nyo po ng singers, kasal or birthdays nyo po. Ayan, and sa mga events. Ayan, si Sir Apollo po, i-message nyo lang po. And ayan po, if ever po na, katulad po nito na sa event po ni Sir Apollo, ayan, lagi pong kinokontak lang po ko ni Sir Apollo, and kapag si Sir Apollo, syempre, go na go. Anyway, yun. Salamat, Wenzel. So si Wenzel magbabalik in a while. So, Yes po. salamat, Wenzel. I'll be seeing you in a while. Ngayon po, Thank you. i-introduce ko na ang aking mga champions. Ang ibig kong sabihin po, ito po yung aking mga champions na nagwagi sa aking first face-to-face pageantry, male pageantry in Pangasinan. At alam ko itong mga batang ito ay may kanilang magandang loob na i-share sa inyo at maipapakita nila ang kanilang kagalingan sa pagsagot. These are the youth of empowerment. They are honest, they are real to themselves at kayang-kaya nilang sumagot kung ano po yung tama at dapat na itama. So mga kaibigan, ang una, ipapakilala ko ang aking mga champion, syempre. Unang-una, ipapakilala ko ang aking Mr. Charity, Mr. Asia Pacific Charity, na siya po ay nag-aaral actually nagmamadali siyang pumunta umattend dito sa Zoom na ito from school pa sa St. Louis University. I'm very, very proud of him kasi his very, very dedication sa pageantry, sa kanyang role as charity. At siya po ang ating isa sa i-contest ng magre-represent ng Mr. Asia Pacific Pangasinan. Siya po ang ating i-represent, siya po ang ating dapat na suportahan. So pinakikilala ko sa inyo, our Mr. Asia Pacific Charity Pangasinan, si Prince Aaron. Hi, Prince. Hello everyone. Good evening po sa ating lahat. I am your Mr. Asia Pacific Philippines representing Pangasinan. Hello po. Good afternoon. Hello, Sir Apollo. Good afternoon. Ayan. Tapos naman, isusunod ko ang ating, syempre, veterano na to, no? Sa lahat, ilang taon na siyang dekada na. No, nagpapasalamat naman ako sa kanya kasi kahit papaano is napasali siya at pinili niya ang Mr. Asia Pacific na salihan. So alam ko na siya ay isa sa pinakamagaling at pinaka-veteranong, kontesero sa buong Pangasinan. Hindi lang Pangasinan, worldwide kasi ito marami na rin nasabihan. Ang ipinagmamalaki ko na Mr. Asia Pacific Tourism, no? Na magre-represent din ng Manawag, Pangasinan itong darating na Mr. Asia Pacific Philippines. Ipinakikilala ko ang aking charm, si Mr. Cesar Bales. Cesar? Nakamute ka, Cesar. Ayan. I'm so sorry. Good evening po, Mr. Asia Pacific Philippines, Manawag, Pangasinan. Please, guys, do bear with me kasi I'm sick. Di pa ako magaling masyado. So, and I want to say to everyone na sana okay kayong lahat. Have a good evening po. Ayan. Ang susunod naman natin ay
syempre siya ang aking kinurunahan na Mr. Grand Philippines Pangasinan at siya ay isa sa pinaka siguro diverse sa pageantry na lang, pinakamagaling, pinakamahusay at one of the most kilala sa buong Pangasinan na because of his passion and dedication of Mr. Grand Philippines Pangasinan. So pinagmamalaki ko ang aking Mr. Grand Philippines na si Mr. Reven Dave Cerezo. So yun guys, hello everyone. I am Reven Dave Cerezo, your Mr. Grand Pangasinan. And also, I became an official candidate this recently, November 12, at the Manila Hotel, which is the Mr. Grand Philippines. And I represent my hometown, Binmali, Pangasinan. And I think this is the best opportunity for me to give thanks to those people who supported me, helped me in my journey in that pageant. Thank you. Ayan. So, for now, kasi, what do you call this? May show tayo at gusto ko isa sa inyo na ipakita ang inyong kakayahan sa pagsagot. No, may question and answer portion pa ba tayo dito? But anyways, so ayan, ang itatanong ko lang sa inyo is kay Reven muna kasi katatapos niya sa kanyang journey ng Mr. Grand Philippines Pangasinan. So ano yung mga naging experience mo doon, Reven? In joining Mr. Grand Philippines, for me, it's a different level kasi sa national stage na. If I will compare my journey national and provincial, sobrang daming pagkakaiba. And also, I experienced a lot, like learning something to my fellow candidates on how they prepare themselves in joining pageant like that, Mr. Grand Philippines. And also, through my experience, I also enhanced myself when it comes to communication skills and also my personal growth as a person. And I've met new friends with different province, different towns. And masasabi kong na-enjoy ko yung journey ko as a representative of Mr. Grand Philippines Pangasinan. And that's naranasan ko yun or na-experience ko yun all because of Mr. Apollo. That's why I would like to take this opportunity also to give thanks to Sir Apollo Smith for giving me that kind of opportunity. Thank you po. Ayan. Kumusta naman yung mga during the coronation night? Naging okay ba ang presentation mo? Naging maganda ba ang kinalabasan? Kahit di man tayo pinagbigyan ng pagkakataon na maiuwi ang corona, masasabi ko naman na I give all my best. That's why I am very grateful that I set my foot in that national stage representing my hometown and also my province. At yun ang pinaka di ko makakalimutang experience during the pageant is sobrang lamig sa venue. The event is maybe simple but there's a lot of people na nanonood. Madaming natunghayan lahat ng tao kung ano yung ganap doon. And also the winners, maybe let's stop criticizing them because they also deserve kasi medyo magulo ngayon ng organization, kaso let's accept the fact na they also deserve that spot. And as a candidate, it's a nice experience and I really enjoy the pageant of Mr. Grand Philippines. Ayun, napakagandang pakinggan ang sinasabi ni Reven kasi as I've said na in-appoint ko si Reven as the president of Mr. Grand Philippines and he deserve it. Kasi when it comes to empowerment, talagang kayang-kaya niya magsalita kahit sino talagang kakausapin niya with respect, Yan ang number one naman ng Apollo Smith Production Kailangan may respeto sa pakikipag-usap kung sinong kanyang kausap. At saka alam mo si Mr. Reven is very passionate. Since nag-start siya na mag-join ng pageantry dito sa Apollo Smith Production, nakita ko ang dedication niya. Kaya ipinagmamalaki ko na isa siya sa pinaka-magaling at deserving na maging Mr. Grand Philippines Pangasinan dapat. Pero it's okay kasi sabi nga niya, may deserving naman yung mga nanalo. Pero ako kasi kung titingnan mo talagang he deserved to be on the top.
Okay? As a director and franchiser of Mr. Grand Philippines, masasabi ko na he did the best for joining the Mr. Grand Philippines. So now, at nandito na siya, he's starting his passion at maipapakita pa niya kung ano yung dapat niyang ipakita for being a president of this Grand Pangasinan. So alam ko na hindi siya mawawalan ng lakas para ipakita sa buong mundo na ang Mr. Grand Pangasinan ay dapat na ipagmalaki dahil andyan siya at itong mga dalawang kasama niya natutulong sa kanya. Okay? So Reben, maraming salamat at ipinakita mo ang pagmamahal, ang prinsipyo at ang dignidad at integrity ng isang what I call this male gentleman na nangangarap bilang isang titulo ng Mr. Grand Philippines Pangasinan. Ayan, Yes, so sir. susunod naman natin. Ayan, marami pang gagawin si Rebenson. So abangan na lang ninyo kung ano pa ang kanyang mga pwedeng gawin kasi marami rin siyang gagawin na ipapakita sa inyo. At hindi i-stop si Raven dyan. Okay? At tutulungan din niya ang kanyang mga Pangasinense when it comes to pageantry. So dadako naman tayo ngayon kasi natapos ko na yung Grand Philippines. Okay, isusunod ko naman po ang Mr. Asia Pacific Philippines Pangasinan at meron tayong dalawang candidates na isasalang at lalaban. At alam kong sila ay ready na makipag-compete sa national pageant ng buong Pilipinas. At alam ko na itong dalawang ito ay tatawagin ko na isa sa pinakamalakas kasi when it comes to public speaking, they are really good, you know? Yan ang masasabi ko. Hindi lang good, great talaga. So unang-una si Prince muna ang kakausapin ko kasi I know this young gentleman is very passionate and dedicated. Alam ko pati pamilya niya is very supportive when it comes to pageantry. So Prince, ngayon at malapit ka ng isalang at iko-contest sa national pageant sa Mr. Asia Pacific Philippines, you know, ano ang iyong preparasyon? Ano ang iyong what do you call this, gagawin para sa national pageant na ito na ipagmamalaki as the representative of Pangasinan? Hello, Sir Apollo. Good evening po again to everyone. Yung preparation ko po for this coming Mr. Asia Pacific Philippines is more on, alam niyo po talaga yung preparation sa walk, sa how I answer my Q&A especially, and preparation na rin po sa fitting namin sa mga isusuot. That is sponsored by Sir Apollo. Thank you so much, sir. And ayun po, I feel blessed and honored kasi I am one of the candidates of Mr. Asia Pacific Philippines who will be representing Pangasinan. And blessed po talaga ako na i-represent ko din po yung province namin. Oh, okay, Prince, how do you promote the youth empowerment to all the nangangarap na mga kabataan dyan sa buong Pangasinan? Paano mo sila, paano mo sila ma-educate when it comes to pageantry? To all the young gentlemen, to all the aspirants, believer, and a dreamer like me, minsan na din po akong nangarap, Sir Apollo. I am a dreamer and believer na I can do what others can do. Alam niyo po, sir, kasi before I empower those young gentlemen, I would like to share my experiences as a young gentleman na, alam niyo po yun, sir, ini-experience pa lang din at the same time and na-experience na. Through sharing my stories, alam niyo guys, sa mga young gentlemen na gustong sumali ng pageantry, it's something na makakapag-boost sa inyo to ng confidence. Parang ako po, isa po sa dahilan kung bakit po ako sumasama sa pageantry because I wanted to show something na alam kong may buboost ko po yung confidence ko doon, sir, sa sarili ko, sa mga classmates ko, sa friends ko. Ganun, sir. And especially sa mga nakakasalamuha ko at the same time.
gusto kong i-empower yung mga young gentlemen na get out of their comfort zones through joining pageantry. Yeah, syempre at the same time, sir, 'di ba, pag sumasama po tayo ng pageantry, like iniisip po natin agad diyan is nahihiya tayo because ang daming nanonood, ang daming sumisigaw. Hello mga kaibigan. I'm so sorry kasi po medyo nagkaroon po tayo ng internet connection. So medyo naputol po tayo. Pero babalik po tayo ngayon. As I've said, na kakausapin natin ang ating mga champions on how they what I call this, speak out on their national pageant is coming November. So ngayon, babalikan ko si Prince doon, no? So ngayon pupunta naman ako dito sa ating ipinaglalaban. Alam ko ito isa sa pinaka kinatatakutan, no, na veterano sa pagsali ng pageantry. So Cesar, baka gusto mong sabihin sa kanila na ikaw ang representative ng Manawag Pangasinan sa darating na Mr. Asia Pacific Philippines. Ano ang pwede mong sabihin sa ating mga sambayanang taga-Pangasinense at buong Pilipinas na rin na nanonood para sa journey mo dito sa Mr. Asia Pacific Philippines? Go ahead, Cesar. Again, I am Sir Anthony Bales. I will be representing Manawag Pangasinan in Mr. Asia Pacific Philippines on November 23 to 29. And I just want to thank everyone who helped me in this journey, especially Sir Apollo for being in my capacity and proving na naniniwala po kayo sa kakayahan namin na yung gentleman ng Pangasinan po. And I want to thank my team also, Brad Julazo, our designer, our handler, and the designer of our formal wear, and the designer of our creative costume. Hindi pa po sila pwedeng banggitin kung sino sila kasi kasama po muna. Surprise po muna. And to everyone taga Pangasinan, please do support us. Kasi gagawin po namin yung best namin to represent our province well po sa this coming pageant, Mr. Asia Pacific. Second edition po in Nueva Ecija. Ayan, medyo nagkakaroon tayo sa connection problem po kaya medyo nagkakaroon siya ng choppy-choppy. So ngayon, eto nga si Cesar nga nasabi niya na ang kanyang sinasabi na gusto niyang na kailangan niya ng support nyo para lang sa pakikipag contest ng Mr. Asia Pacific Philippines na alam natin na itong dalawang to na si Cesar at si Prince ay very passionate and dedication of their craft, no, para lang makamit at makuha ang corona ng Mr. Asia Pacific Philippines at dalhin dyan sa Pangasinan. Kaya kami po lahat kami, itong apat na ito, itong aking mga champions na ito, they're working hard. At alam ko, nagsasama-samang puwersa po kami para lang po makakuha ng corona at dadalhin dyan sa buong province ng Pangasinan. At alam ko na sa tulong ninyo at sa dasal, sa pakikipag-compete ng aking mga champions, alam ko na dadalhin tayo sa taas at makamit ang corona. Ayan. So, Cesar, ano pa ang kasi our theme now is youth empowerment. So paano mo masasabi or matutulungan ang mga kabataan na very passionate at dedication sa pageantry? Kasi ikaw, matagal ka na rin nakikipag-contest, marami ka na rin journey dyan, medyo nagkaroon ka rin ng problema, pero umangat ka na naman. Pero ano ang pwede mong sabihin sa ating mga nangangarap na male gentleman ng Pangasinan? First of all, i-share ko na lang po yung story ko kung paano ako nakapasok sa pageantry. First, nung high school po ako, hindi ko naisip na makakasali ako sa mga ganitong platform like pageantry because I am a victim of bullying. But nung nagkaisip-isip na po ako, parang nagkaroon po ako ng tiwala sa sarili ko. And I want to say to everyone who is want to join pageantry. Pageantry is not always in your picture
perfect face. Hindi lang ito sa body physique, but ang pageantry ngayon is ito we are fighting for the causes that we believe in. And yung cause ko, kaya ako sumasali ng pageant, is to amplify the voice of the victim of bullies. And of course, I want to empower also the youth of today's generation. Kaya po ako sumasali sa pageantry to inspire them. Yun lang po. Thank you so much. Ayan. So ngayon, mabalik tayo kay Prince, no? Prince, are you there? Alam niyo po, itong mga champions ko, hindi lang po kagandahan ng mukha, hindi lang po kagandahan ng katawan, matatalino po itong mga batang to. Pinagmamalaki ko ang aking mga champions sa ito dahil kahit saan mo sila dalhin, they can stick out. Yan po ang pinagmamalaki ko sa inyong lahat, no? Na these are the ambassador of Pangasinan, of goodwill, na talagang maipapakita at mapropromote nila ang dapat nilang i-promote dahil sa kanilang kagalingan sa pagsalita. So Prince, balik tayo doon kasi nga naputol kanina. So ngayon, as you are empowering youth, no, sinasabi mo yung story mo na hindi sila dapat tumigil. Ano pa, being as a student, being as a student na kumukuha pa ng misyon para matapos, ano ang masasabi mo sa kanila dahil nga pinagsasabay mo ang pageantry at saka schooling? So ano ang pwede mong isabihin sa ating mga nangangarap na young gentlemen na pinagsasabay ang schooling at saka pageantry? Time management naman po talaga yan, Sir Apollo. Pero alam nyo, nag-umpisa din po ako kasi sa pagsali sa school pageants. Sa pageants po kasi, sir, when it comes to school, support din po ng school ang pageants. Kasi syempre, sir, sa mga schools, nagpapa-pageant din. Meron po tayo dyang mga lakambini, lakandula, especially mga intrams. Doon po ako nag-start, sir. Through joining school pageants hanggang ngayon na makakatungtong na ako sa national pageant. I couldn't believe po na, alam niyo, sir, from school pageants to national pageant na po, sir. Grabe. So to all these students out there, sa mga young gentlemen na nangangarap sumama ng pageantry, umpisa niyo sa school. Make that as a training ground, and after, then gawin ninyo ng make yourself na ilabas ninyo yung angking galing ninyo sa national pageant or international pageant na. Diba, sir? Yeah. Ayun, yun nga. At saka masasabi ko kasi nga, ito kay Cesar, no, kasi he's been joining for long years, no, almost decades yata nagjo-join na itong si Cesar, and soon siguro retiring. I don't know if he can still risk kung magjo-join pero hindi na kasi nasa Apollo Smith Production na, at soon magiging. By the way, mga kababayan ko, no, I want these 4 gentlemen, actually 5 sila pati si Noel. I want this young 4 sila, itong young gentleman na ito, na they can be the ambassador of Pangasinan. So lahat po ng aking show, lahat po ng ipa-franchise ko, they will be the star. Sila po ang gagawa, sila ang mag-aasikaso. Kasi gusto ko sila ang gagawa na mapakita sa buong young gentleman na, oh my God, kaya pala nila. So sila po ang aking magiging staff. I would be giving them some, the title, kung ano mang magiging title, like Reven is the president now of Mr. Grand Philippines. So marami pa tayong franchise, mali makakuha tayo ng international pageant, buong Pilipinas na yan. So sila pa rin ang mag-handle para sa akin. Si Cesar kasi, itatanong ko lang kasi he's been joining for a long time, no? So marami ka ng nadaanan na pageantry. So ngayon, sa pagsali mo at naging staff ka na, naging family ka na ng Apollo Smith Production, ano ang masasabi mo sa production ng Apollo Smith? Sir, first of all po, syempre, maraming salamat po, sir. Kasi hindi na po to mawawala na sir, journey ko po sa Apollo Smith Production. Siguro magkakaroon po tayo ng, hindi ko na po sasabihin na production po tayo, family na po tayo. Kasi yung nabuo po nating samahan,
nung provincial po, hindi po yun matutumbasan, sir. Yung pagkikare nyo po sa amin, yung love, na para po namin na kayong tatay po. And I am so very, very thankful po. And sila rin naman po, siguro. And thank you so much, Sir Apollo, po talaga. How about Reben? Anong masasabi mo sa Apollo Smith Production? Ano ang feedback? Kasi syempre you are a family na and you did your first journey, you know? For me, Apollo Smith Production is something to be proud of. Not just in our province, but also in national stage, because dinala ko ang ating production into national stage. And also, I would like to become a witness of how Sir Apollo Smith being supportive to his champions or kaming mga anak niya, because all of our needs, all of our necessities binibigay niya po. Hindi niya po kami pinapabayaan. Lalo na po nung provincial level pa lang po. Andyan na po siya palagi para sa amin. That's why nakabuo kami ng isang family na masasabi kong hindi na mabubuwag, dahil magsasama-sama po kami upang maghatid sa inyo ng panibagong edition ng Apollo Smith Production when it comes to male pageantry. Kaya abang-abang lang po tayo, and yun, mas lalo pa po namin i-improve ang aming sarili. Thank you po, sir. How about you, Prince? Ikaw, Prince, ano naman ang masasabi mo sa Apollo Smith Production? On behalf of Apollo Smith Production, especially to our provincial director manager, Sir Apollo Smith, thank you so much, Sir Apollo. I am so blessed and honored na na-meet ko kayo, especially na nakilala ko po kayo, sir. As a young gentleman, sa ganitong edad ko, sir, nakita niyo po ako ng potential ko, na meron po akong, alam niyo, sir, gagalin pa sa pageantry. Thankful po talaga ako, sir, kasi naniniwala po kayo sa kakayahan ko bilang isang young gentleman na nangangarap na sumama ng mga pageants. And sa mga future plans ninyo pa, sir, and sa mga future projects ninyo, especially sa mga susunod pa nating franchise, sir, ayan, pinag-pray ko, sir, na sana i-bless pa po kayo ni God, especially sa mga future projects, sa plans ninyo, and especially, sir, i-bless pa po kayo ni God. Thank you so much, sir. Thank you so much po talaga. And, nagpapasalamat din ako sa inyong apat kasi kahit pa... Hindi. Honestly, talagang very emotional ako kasi itong mga apat na to na palapit na sa akin since the start. Bumabagyo, umaaraw, kasama ko na to since we started, you know. At andyan sila, nagkakaroon kami ng mga kung ano-anong mga salita, pero kahit papaano, they never leave me in the edge. Nagpapasalamat ako sa apat na ito, Cesar, Prince, and Reben, you know, kasi alam nyo, mahirap ang isang tatay o director ng isang ng national pageant, provincial pageant. Nag-iisa ako at alam niyo yan. From the start, nakita niyo yung dedication ko how to help young gentlemen. At hindi ako nagkulang. Lahat yan ibinibigay ko. Hindi ako nagkulang sa prizes. Hindi ako nagkulang sa pagsusuporta sa inyo. Alam niyo, hirap na hirap, pero I'm trying my best to help you. Kasi nga, this is my responsibility. Kaya po, naniniwala ako na hindi lang po ako, kung may mga provincial director, national director, do your job, do your responsibility. Kasi itong mga batang ito, they're fighting for their dreams, for their missions, no? Para makamit. Huwag po natin silang hayaang hindi ibigay ang karapat-dapat na prizes para sa kanila. Ako, hindi lang po itong mga champions ko, the Star of Pangasinan, lahat ng aking champions, right after my pageantry, ibinibigay ko dahil they deserve to hands-on, you know, makita at makuha ang kanilang prize. Kaya ako, pinagmamalaki ko, malakas taas noo ako, na nagsasabi na talagang medyo nagiging emotional ako kasi may mga ibang pageantry na hindi nila binibigay ang kanilang, you know, prize. Pero sabihin ko sa inyo, to all the directors, provincial, national, ibigay nyo. We have our own rules, no? Pero ako, ganon. Kasi matutuwa ang mga kabataang ito. Kaya ako i-promote ang youth empowerment para, you know,
masabi nila kung ano man yung truth, no? Yung totoo, you know? So, yon ang gusto ko lang sabihin sa kanila. So, itong aking mga champion na ito, siguro makakasama ko na sila forever at alam ko na sila ang makakapagsabi kung sino si Apollo Smith at kung ano ang Apollo Smith Production na maibibigay sa larangan ng pageantry sa buong Pilipinas, sa buong Pangasinan. At sabi ko sa inyo, nagpapasalamat ako sa apat na ito kasi they never leave me in the edge. Alam nila na, ayan, masyado akong protektado kasi masyado akong madaldal sa kanila, pero they can prove it. You know, so kayong apat, continue your passion. Basta be responsible. Maging honest kayo. Maging yung respeto, you know? Yung respeto sa mga tao. Iyan ang wag ninyong kakalimutan. Iyan ang lagi kong sinasabi sa inyo, na be kind, you know? And love people who are around you. Wag nyo silang bigyan ng sama ng loob. Okay? So, ayun na naman, my God. Ang panghuli natin ngayon, you know, kasi, ayan, si Cesar at saka si Prince, papunta na sa national level. I wish you all the best, okay? Na sana maiuwi nyo ang crown, na sana magampanan ninyo your rule, no? Para ang buong Pangasinan is maging proud sa inyo. Cesar, ano ang iyong panghuling salita sa bayan ng Pangasinan regarding about yung national pageant mo next week? Hinihingi ko po yung dasal and suporta po lahat ng Pangasinan, lalo na po yung mga family, friends, and all my supporters po. Supportahan niyo po ako at si Prince po sa darating po naming pageant. Kasi po pinaghandaan po namin ito and ginagawa po namin yung best para i-represent yung Pangasinan sa ibang lugar ng love po. And so please do support us kasi I will assure you, gagawin namin yung best namin para iuwi ang kauna-unang corona para sa kalaban tayo. Okay, ikaw naman, Prince. Ayan, this is your first na lalaban sa national pageant and you know, you have to ask support from the people who are really supporting you sa buong Pangasinan. Hello, people of Pangasinan. Please do support us, Zar and I, sa incoming pageant po namin sa Nueva Ecija this coming November 29. I will be representing Pangasinan po. I am seeking for support and prayers. Please do support us po. Thank you so much. Ayan, Reben, your last, what do you call this, message to the people of Pangasinan sa pagpasalamat ka dahil sinuportahan ka ng buong Pangasinan. Yan. Hello everyone, people of Pangasinan. First of all, I would like to say thank you for all the love, support, and effort na pagsubaybay sa aking journey sa Mr. Grand Philippines. Even though alam natin na madaming mga galing in that national stage, you did not lose hope for me, you believe in me, and you give your trust na kaya kong makipagsabayan sa mga contestant na yon. And also, I would like to take this opportunity na sabihin, supportahan po natin ang dalawang brothers ko po na lalaban sa Mr. Asia Pacific next week because I know they will do their best and may something sa kanila na ipapakita nila sa atin at magiging proud tayo na sila yung magre-represent ng ating province sa competition na yon. Let's pray for them and let's hope for something special para sa kanila. Wala lamang po. Thank you so much, Sir Apollo, and thank you, everyone. Thank you. Ayan, nagpapasalamat ko sa inyong apat. Cesar, alam mo yan. We've been together, we've been, friend, anak na kita for tagal na rin, no? Tapos si Prince, continue your passion, mag-aral ka mabuti para makamit mo pa kasi you still have a long journey. At eto na, nasa national pageant ka na start na ng pag-grow mo regarding about pageantry. And then Reben, thank you dahil sa journey mo.
Tsaka syempre, pasensya na kayo sa mga, yung words, kung ano man nasasabi ko sa inyo, alam niyo naman ang ugali ko, no? Pero, I mean, I miss you for that. Hopefully next year, February, makita-kita tayo uli. And I don't want to, alam ko naman na family tayo, hindi tayo mag-iiwanan, no? At sana ay continue yung passion nyo ngayon. Si Cesar at si Prince, galingan ninyo, ha? Don't forget to pray and make sure na okay kayo. Avoid nyo muna yung mga gimmick-gimmick nyo dyan, ha? Okay? So, Cesar, please, take good care of yourself kasi may sakit pa si Cesar. So, nagpapagaling siya. So, ngayon, maraming salamat sa inyo. Hopefully, we could have a next part 2 ng ating, what we call this, talk. At syempre, sa inyo, syempre, kayo na bahala. Gawin nating talk show ito kung paano nyo gagawin. Alam ko naman na kayang-kaya nyo na to. Okay? So, sa panghuli, maybe call in Wenzel Portugal again. Si Wenzel ang aking family uli. Na bibigyan ulit tayo ng isang kanta para sa buong Pangasinense. Hindi lang Pangasinense, sa buong Pilipinas. Dahil mahal na mahal tayo ni Wenzel. Wenzel, are you still there? Thank you so much, Sir Apollo, and of course, congratulations po sa ating young gentleman at kay Sir Apollo din, congratulations. Alam ko po na proud ang lahat ng mga taga-Pangasinan po sa inyo. So, here's my last song para po sa inyo lahat. Ang pangarap habang buhay itong hinahanap. Bakit nga ba nakapagtataka?
much po. Ang sarap po, Wenzel. Thank you so much. Thank you so much po. You know what? I miss you, kasi hindi ka naka-attend nung ating Mr. Asia Pacific. Yes, this is your request song. Oo, nga. I mean, papasalamat ako with Wenzel kasi hindi siya naghindi sa mga request ko at laging nagkataon lang talaga nung nakaraan may sakit siya and then bumabag. And I know Wenzel is one of the best singer, sa Thank you, Sir Apollo. Na talagang he has meron siyang puso na, alam mo yun, ipinapamahagi sa buong mundo. And Wenzel, soon, sa susunod, sa ating Grand Philippines Pangasinan, at sana maka-join ka na, no? Yes po. Naman ang aming mga kababayan ng Pangasinan in person. Kasi nga, di ba? Yes po. Paraan, nakita kanila, nire-request kanila na gusto kanilang makita in person at makasama, makapagpa-picture sila. So ngayon sana is maraming salamat, Wenzel, sa pagbibigay mo at naging bahagi ka ng programang ito sa aking mga champions, ayan, andyan hindi mo sila nakilala nun, si Reben, ang ating Mr. Grand Pangasinan, ang ating Mr. Hello, Reben. Hello, Prince. Hi, Prince. Ang ating Mr. Asia Pacific Tourism na si Cesar. Yes po, nakita ko din po si Cesar kanina. Hello po. Sila ang ating, good luck. Silang ating i-contest ngayon. So sa inyong lahat, Wenzel, sa aking mga champions, maraming salamat at napakaganda ng ating pagbukas ng aking Apollo's Late at Night show, napakaganda kahit nasabihin mo nang may konting problema sa ating connection, pero at least nailabas natin, naipakita natin ang kagandahan na show. Ayan. So sa inyong lahat, maraming salamat po sa aking mga panauhin, mga from overseas, all over the world na sumusuporta ng Apollo Smith Production, sa lahat ng taga-Pangasinan na nagmamahal sa akin, na hindi ako iniwan from the start since 2021, 2020 nung nag-start ang pandemic hanggang ngayon, andyan pa rin sila. Sa aking mga family, maraming salamat po. Ang aking mga family sa Pangasinan, sumusuporta sa akin at hindi ako pinababayaan. Sila Ate Daisy, Ate Grace, and of course sa aking mga kapatid na si Rudy at aking mga hipag, mga pamangkin, lahat yan, maraming salamat po. Sa Pangasinan, sa mga Tarem, maraming salamat. Si Landra, si Michelle, si Lexa, lahat kayo dyan, maraming salamat po. At of course, again, maraming salamat, Wenzel, ang aking mga prince dito, ang aking mga champion, si Cesar, si Prince, si Noel, at saka si Reben. Maraming salamat sa inyo at tulungan nyo ako sa ating journey natin lahat ito. Okay? Andyan si ating Wenzel na gagabay at susuporta sa inyo. Okay? Hindi lang po siya, marami po tayong family na talagang sumusuporta sa atin. Okay? So sa inyong lahat, magandang gabi at God bless us all. Thank you so much. Thank you po. Goodbye.